Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis na pagbati ang atin pong ipinapadala mula sa likod ng bahay namin. Great, fantastic day sa ating pong mga nanay na nakikinig sa ating program. Gandang umaga po sa inyong lahat. Nako, sana ine-enjoy ninyo ang inyong maternity leave dahil kayo ay kapapanganak. Dahil kapapanganak nyo lang sa inyong baby. Ngayong araw po, ang kwentuhan natin ay tungkol sa ating mga nanay at kung bakit mahalaga ang pagpapasuso sa ating mga anak. Kaya ngayong title ng program po natin ngayong araw Breastfeeding, God's Perfect First Gift. Ganda, no? Unang regalo na pinaka-perfect na binigay ng Diyos sa babae. Ang ganda. Anyway, great fantastic morning at syempre po sa ating pong programa ngayong araw, Lily Garcia po ang pangalan po. At alam ko naman na lagi kang nakikinig sa program natin. Kahit di ka nagte-text, oo, alam ko nakikinig ka. At pag tumatawa kami, tumatawa ka rin. Pag nalulungkot kami, hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan kasi hindi obvious na malungkot kami kasi lagi tayong masaya dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Ayan, best friend. At dahil breastfeeding tayo po, no? First week of August actually is breastfeeding week. Kaya lang medyo na-delay yung ating date para sa topic natin ngayong araw, ano? Maganda lang na nalalaman natin ang atin pong UNICEF, ang International Celebration tuwing buwan ng August, kasama po ang breastfeeding. Ibig sabihin, binibigyang halaga ng hindi lang po ng UNICEF, kahit po ng World Health Organization, kahit pa ng Department of Health natin, ay binibigyan ng pagpupugay ang mga nanay at binibigyang halaga ang pagpapasuso sa ating mga anak. So ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin, bakit mahalaga ang breastfeeding? Sabi natin, it's God's perfect first gift. Yeah. God's perfect first gift. So, bakit mahalaga ang pagpapasuso? Titingnan po natin ang global statistics, Philippine statistics, bakit nasasabi natin na mahalaga yan, anong mga benepisyo ng pagpapasuso sa baby po natin, okay? At anong benefits ng breastfeeding kay nanay mismo, Kay nanay mismo. At syempre, pag-usapan din po natin yung mga myth, yung mga walang katotohanan na mga kaganapan, practical tips din po ay pag-uusapan po natin. At habang malikot si Berry sa likuran ko, sa gilid ko, Berry, keep quiet. Yan. Yan, tuloy-tuloy po yung mga kwentuhan po natin. Pag po kayong alis, masaya at matamis ang buhay dahil ikaw at ako ay magkasama dito sa ating program. Gising Matamis ang Buhay. I bet you could have used a minute, just a little time alone, but you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from me,
and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I'm ever a mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. As we have mentioned earlier, pag buwan po ng August, ay nagse-celebrate po tayo. First week ng August ay yung pong tinatawag natin na Breastfeeding Week. And it's just but proper to appreciate kung ano man ang suporta, no, na ibinibigay ng gobyerno po natin sa ating pong mga nanay. At syempre, bigyan na rin natin ng appreciation ng mga nanay, no? Itong programa ng breastfeeding, I'd like to think na it has become very successful. If we compare yung pong mga kaganapan, like maybe 20 years ago, na hindi in-encourage ang breastfeeding. So, lalo na po nung nagbago ng paraan ng buhay, no? Ang mga nanay ngayon ay expected nang magtrabaho, hindi katulad 40, 50 years ago. Usually, ang mga nanay po noon nasa bahay, housewife, mothering talaga ang ginagawa. Pero nagbago yung ating scenario, no? Itong last, I would say the last 50 years. I would say the last 40 years, no? Na kung saan ang mga kababaihan ay hindi na inaasahan na nasa bahay lang, kundi sila ay inaasahan na magtrabaho din at tumulong sa family, no, para kumita at magkaroon ng hanap buhay. Yan, at maging productive din katulad ng asawa. Ayan. So, ngayong araw sa program po natin, titingnan natin gusto nating maintindihan bakit ang breastfeeding ay mahalaga. Bakit nga mahalaga ang breastfeeding? Ma-appreciate po natin yung kalusugan, yung health, emotional, and economic benefits ng nanay na nagpapasuso. Malaking tipid dyan, oo. At syempre, pong ating community, gusto natin ma-encourage, na suportahan ang mga breastfeeding mothers. Kung napansin ninyo, ngayon ang mga malls, meron silang tinatawag na breastfeeding rooms. Kahit po sa airport, meron yan. Marami na rin ang mga nabibili ng mga gamit, no, ng mga mothers na pwede nilang pang-cover ng sarili nila kung sila ay nasa public place at gusto nila magpasuso. Meron na yung ewan ko anong tawag nila doon, pero parang tuwalya, parang chaleco na pwede nilang i-cover sa katawan nila para sila ay makapagpasuso ng kanilang anak. That's much appreciated, no? Although iba-iba kasi, yung ibang mga kultura,
kahit naman sa atin, dito sa Pilipinas, there was a period sa ating kultura ng mga babae, pag nagpapasuso, talagang kahit saan ginagawa nila. Ngayon, nagbabago yung kultura natin, itinatago na yung pagpapasuso. Nilalagyan ng cover yung babae para hindi siya ma-expose physically. Yan. So, those are changes and we welcome those changes na nangyayari sa paligid po natin. Ngayon, bakit mahalaga ang breastfeeding? No? In the first place, ano nga ba yung breastfeeding muna? So, ito po, directly si baby, kapanganak, nagpapasuso si mami mula sa suso niya, no? At nagbibigay yan ng perfect combination ng nutrients, antibodies, enzymes, at love. Hindi po yan na ma-manufacture ng mga dilatang gatas na pangbata. Walang love doon. Pag ang gatas galing sa nanay, may kasamang love. May kasamang bonding. Yun. Walang ganyan dun sa mga dilatang gatas. Walang duplicate best friend. Meron din siyang automatic na antibodies. Kaya nga tinawag na God's perfect first gift. Kasi it's the most perfect. Meron na bang most tsaka more perfect? Teka muna. Kasi perfect na, no? Mali po yung sinabi ko na most perfect. It is the perfect. Yeah, the perfect first gift ng Panginoon sa baby natin. Diba? So, huwag mong kalimutan yung kahit yun lang ang hindi mo makalimutan ngayon sa program natin, best friend. God's first perfect gift. Yan. At yan ay ang gatas. Kasi perfect combination of nutrients, antibodies, enzymes, love, hindi kayang tapatan ng kahit anong dilatang gatas pang baby. Kahit pa po yung pinakamahal. Ewan ko kung magkano ang pinakamahal na gatas ngayon, hindi ko na alam. Mamaya, makikibalita tayo. Ayan. So, ang term ng doctors, ang mother's milk, mother's milk is baby's first vaccine. Yun ang term nila. Baby's first vaccine. Yan ang tawag ng mga pediatricians, Tignan po natin. Globally, 48% lamang po ng mga baby sa buong mundo ang exclusive breastfed ng kanilang nanay sa unang 6 na buwan ng buhay nila. Ngayon, ang goal po ng World Health Organization ay maging 60% po yan pagdating ng 2030. So, ang ibig sabihin, hindi lahat ng nanganganak ay nagpapasuso ng kanilang mga babies sa buong mundo. 40% lang po, 48% lang, kulang pa sa kalahati. Ibig sabihin sa 100 na nanganganak, 48 lang po ang nagpapasuso ng kanilang anak. Yung 52, maaaring may mga complications kaya hindi pwede magpasuso si mami o kaya mas pinili nila na gumamit ng dilatang milk formula ang tawag nila, milk formula. Ayan, best friend. Ngayon, ang goal po ng World Health Organization by 2030, tataas po yan ng 60%. Ako, I'm happy to see, itong mga young professionals, mga kababaihan, sa church po namin na nanganganak, nagkaka-baby, ay pinipili po nila ang mag-breastfeed. Yan. Magandang practice yan. I like it. Ngayon, eto, mahigit kumulang 820,000 na mga bata po, wala pang 5 taong gulang, ay maaaring mailigtas bawat taon kung tataas ang breastfeeding rates. See? Di ba sabi natin kanina, yung pong breast milk ay baby's first vaccine. So, mas matibay ang resistensya at panlaban ng isang baby na sumususo sa nanay kumpara sa ibang mga babies na hindi po nakaranas niyan. Ibig sabihin, dahil po dyan, mas marami ang possibility na ang mga batang yan ay maligtas sa pagkakaroon ng sakit o
kamatayan pagdating ng araw. Ngayon, dito po sa Pilipinas ay tingnan naman natin kung ano ang statistics sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama ngayong oras at ang kwentuhan po natin ay tungkol sa breastfeeding. God's first perfect gift. Yeah. At breast milk is baby's first vaccine. Okay. Sa Pilipinas, tingnan po natin ang statistics, no? Sa Pilipinas po, ayon po sa Department of Health at ng National Nutrition Council, no, patuloy pa rin ang kampanya natin tungkol sa pagpapasuso. Marami pa rin sa mga nanay hindi sold out sa pagpapasuso. Yan. So, importante, no, ngayon dito po sa atin, sinisimulan yung breastfeeding sa campaign, ano, at tingnan natin yung campaign na yan nagiging successful in the sense na marami po sa mga nanay ay nagsisimula na po magpasuso sa loob lamang ng unang oras matapos silang manganak. Sa mga hospitals ginagawa na po nila yan. No, hindi katulad dati, ako nung nanganak ako sa lahat ng anak ko Oo, sa lahat ng anak ko, sa totoo lang. Hindi ko sila pinasuso kaagad. Hindi pa po ganoon nung ako yung nanganganak, no. That was 1983, nung pinanganak ko yung una kong baby. Pagkatapos kong manganak, kinuha agad ang baby, nilagay sa nursery room. Yan. Wala hindi dinala sa akin Kahit yung pangalawa kong baby, kahit yung pangatlo ko. Lahat sila, what kaya, no? 1983, 1986, 1990, at year 2000. Yung pangapat ko, hindi dinala sa room ko kasi naka-incubator siya. Pero ngayon po, no, pag pumunta ka sa mga hospital, sa mga babies, nasa tabi agad ng nanay. No? Yung kanilang crib, nasa tabi ng nanay. Anyway, ang encouragement ng mga doctors po, no, ng mga pediatrician, sa unang 6 na buwan, exclusive na gatas ng ina ang gagamitin, no? So, at dapat after 6 months, no, ipagpapatuloy pa rin yan for the next 2 years o higit pa para sa iba, no? Kasabay yan ng complementary feeding. Yung first 6 months, usually ang baby, wala pa pong solid food dyan, puros gatas pa lang yan. Maganda na matutuhan ng bata na kainin lamang. Ang life support niya ay galing sa gatas ng ina. Okay. So, dito naman sa Region 2, no? Sa Region 2 naman, ay very active naman na nakikisama yung ating mga parents. Sa totoo lang, sa mga barangay po, may mga programa po tayo tungkol dyan. Yung World Breastfeeding Week, actually, no, ay ginagawa po yan ng Department of Health, no? Diyan sa Region 2, dito sa atin, meron din po yan. Sa Provincial Health Office, meron din po yan. Sa mga barangay nutrition scholars po natin, meron din po mga ganyan na programa. Breastfeeding support groups, meron din po tayo. At, syempre, yung usual na campaign, no? Kaya lang, itong problema natin, limited talaga, no? Yung breastfeeding program natin. Publicly, hindi ganun kalaki ang suporta. Pero anyway,
patuloy pa rin po yung local support, no? Sana dito na lang nila ibuhos lahat ng pera na kinurakot nila, ano? Ito na naman tayo. Hindi, pero totoo, di ba? Ang daming pangangailangan ng bansa natin na sana'y natutugunan, kaya lang sobrang korap po kasi tayo. Oo, nakukuha kasi tayo sa pera-pera. Sa totoo lang po, huwag na po tayong mag-deny, no? Aminin na po natin. At dahil dyan, talagang nagsasuffer yung atin pong sistema. Okay, so anyway, kunwari lang, ayan na, kunwari lang, hindi korap ang gobyerno natin. So, maganda ang breastfeeding support na nakikita natin sa ating mga barangay. Ayan, best friend. Naku, why? Kasi ang sabi sa Bible po, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of thy womb is His reward. Ganda, no? Psalm 127 verse 3. Narito ang mga anak, mana mula sa Panginoon, bunga ng bahay bata, ay kanyang ganting pala. Ito yung sinasabi ko na ganting pala, hindi gantim pala. Magkaiba po yung ganting pala at saka yung gantim pala. Ayan, best friend. So, alam mo ba na ang gatas ng ina, syempre may benefits sa baby. May benefits din yan sa nanay. Uulitin lang natin pag-uusapan yan, best friend. Kung nanay ka, narinig mo na yung mga kwentuhan natin. Pero kung nagsasawa kang magpasuso, hopefully, ituloy mo yung pagpapasuso na yan sa baby mo dahil sa mga narinig mo ulit dito sa ating program, Kising Matamis ang Buhay. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. Tandaan, breastfeeding check lamang, tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Habang nagbe-break po tayo ay nag-i-scroll ako at tinitignan ko yung tinatakbuhan ng kwentuhan natin. May mga new words akong nakikita, nababasa, new information na kahit pa alam ko na, pero naku, ito pala yung mga tamang terms, no, na gagamitin. Halimbawa, yung word na yung kanina yung na-mention po natin, baby's first vaccine. Yung breast milk is baby's first vaccine. Ayan. God's perfect first gift. Gatas ng ina. Takin mo, ang taas ng balahibo ko. Tumatay yung balahibo ko. Pero pang isa, gold. Mamaya, titingnan natin. Nakita ko kanina gold. Diba sabi nga natin, and children are an heritage of the Lord, no? Ito ay ganting pala. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng baby kasi yan yung ganting niya sa atin na pagpapala. In return. Diba? Hindi ganting pala. It's not a prize. Hindi premyo ang bata. Ganting pala. Paano ko bang i-explain yun? Anyway, basta ganting pala po siya. Yan ang ginanti sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng baby. At yan ay pagpapala. So, children really are a blessing. Ngayon, kung ang breast milk ay first vaccine, at ang breast milk ay God's first perfect gift, ayan, tignan po natin, no? Ano naman ang mga benepisyo ng gatas ng ina sa bata? Ayan. Siyempre, ang pinaka-perfect po na definition ng breast milk is ito. Breast milk is a complete food. Wala ka nang hahanapin pa. Ayan ha, best friend. Ano yung mga benepisyo niyan sa baby? Pakinggan mo. Perfect nutrition. Yung pala, wala na, tapos na. Tapos na usapan. Pinapahaba lang natin, no? Pero ito pa, easy digestion.
Kaya malambot yung dumi ng baby. Pansinin mo, best friend, pag breast milk, wala kang problema sa dumi ng baby mo. Perfect digestion. Pag pinainom mo na ng gatas yan, naku, yung breast, yung canned milk, yung formula milk, naku, pati amoy. Pati amoy baka. Pag breast milk, easy digestion. Ano pa? Mas matibay lumaban sa sakit ang iyong anak. Stronger immune system. Less diarrhea. Hindi yan magtatae. Less pneumonia. Matibay ang bara. Hindi magkakasakit ng ubo. Less ear infection. Tingnan mo, connected, ano? Siyempre dito hindi na na-explain, no? Pero imagine, in-specify, bawas or mababawasan ang pagkakaroon ng ear infection, yung infection sa tenga. Ano pa? Lower risk of allergies. Opo. Kapag umiinom ng gatas ng ina, ang baby, mas mababa ang tsansa na siya ay magkaroon ng allergy. 'Di ba? Nakakabalita tayo ng mga babies na may mga milk formula na hindi sila hiyang. So, ano nangyayari? Namamaga yung balat, namumula yung balat. Yun, may mga o kaya yung iba nagtatae, yung mga ganon, no? Kasi may mga allergies sila dun sa mga chemical combinations or mixtures ng mga gamot. Pero pag gatas ni mami, perfect nutrition talaga. Nyamit din. Ayan ha. Parang gusto ko tuloy mga nakplit. Hindi gusto ko na lang magkaapo. Anyway, eto pa, best friend. Ayaw mo pa niyan, no? Better brain development. Imagine. Dahil nagpapasuso ka, best friend, mas maganda ang development ng utak ng iyong anak. Tapos samahan mo pa yan ng no gadget. Habang lumalaki yung baby, mas maganda. Ano pa? Better eyesight. Mas maganda yung mata. Hindi yung ano man tawag doon? Yung pa-beauty, no? Na mata. Kundi ibig sabihin, mas mabuti, mas maganda, mas malusog ang kanyang paningin. Okay, ano pa? Strong emotional security. Ayan, best friend. So, exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan, best friend, ay nagsusupply ng kumpletong pangangailangan ng baby. Ayan. Sabi po ng World Health Organization at ng UNICEF, yan din po ang kanilang recommendation after 6 months. Tuloy-tuloy ka pa rin magpasuso. Kaya lang, meron ng mga complementary food. Halimbawa, pwede na siyang kumain ng kalabasa, kamote. Kamote very powerful ang kamote. Huwag mong kalimutan. Patatas, itlog, red. Yung pula ng itlog. Yan. Ako, gustong-gusto ng mga babies yan. Hanggang 2 years old ang baby. Ayan, best friend. Ito yung sinasabi ko sa'yo na goal. Yung unang lumalabas na gatas sa nanay, ang tawag doon ay colostrum. Ang tawag ng mga doctors, no? Liquid gold. Alam mo naman yung hikaw mo lang ang ginto. Hindi pala meron palang gintong lumalabas sa suso mo, best friend. Ang tawag doon ay liquid gold. Yung colostrum. Ayan ha, best friend. So, napakayaman sa antibodies, no? Antibodies ang colostrum. Yan po yung makapal, kulay yellow na gatas na naproproduce ng nanay, no? Pagkatapos niyang manganak. Yan yung unang lalabas na dapat mainom ng baby. At ang tawag dyan, liquid gold. Naku, tamang-tama ito kay Janine. Yeah. Tamang-tama ito sa'yo, Janine, bagong panganak ka. Anyway, nung mamati ka. Pero hindi natin alam, no? Anyway, so yun, yun po yung mga benepisyo na kukuha ng baby kapag siya po ay kumukuha ng gatas na galing sa kanyang ina. Sa pagbabalik natin, titignan naman natin ang mga benefits sa nanay, benepisyo sa nanay kung siya ay nagpapasuso. Dito yan sa ating program, Kissing Matamis ang Buhay.
Nagsasahin papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating mong program, Gising Matamis ang Buhay, at pinag-uusapan pa rin po natin ang breastfeeding. Ayan. At kung ano yung mga benepisyo na nakukuha ng baby kapag siya po ay sumususo mula sa kanyang ina. Pero aside from benefits na nakukuha ng baby, lalo na po yung liquid gold na tinutukoy natin kanina, yung gatas na kulay yellow, colostrum. Wala po yun sa formula milk. Walang-wala yun. Walang-wala. Kaya importante yun na makuha ng bata. Liquid gold ang tawag nila. Di ba pag ginto, precious. Nilalagay mo nga sa kahadiyero yung mga ginto mo ayaw mo pang ilabas tinatago mo lang. Hindi mo pa nga isinusuot yung mga ginto mo. Anyway. So, sa nanay, meron din pong benefits ang pagpapasuso, no? Hindi lang yung baby ang nakikinabang actually yan sa gatas na yan. Dahil po si mami ay nagpapasuso, yan din ang dahilan kung bakit payat si mother. Sinusunog niya yung ibang calories pag nagpapasuso ang nanay. Mantaki mo yung ganong klase ng reaction, no? Pag kaya nga kuminsan sabi, bakit ka payat? Kasi nagpapasuso ako diba? Yan. At tumutulong din yan para yung uterus, diba, pag nanganak ng nanay, yung uterus enlarge yan nag-expand. Pero dahil siya nagpapasuso, mas madaling lumiit yung uterus ng nanay. Okay? Babalik sa normal size para hindi masyadong malaki yung tuson later on. Yan. Aside from that, dahil ang nanay ay nagpapasuso, nababawasan po yung postpartum bleeding. Yung masyadong, di ba, pag nanganak ka, dinudugo ka. Ngayon, dahil ikaw ay nagpapasuso, malaking tulong yun para mabawasan yung pagdurugo mo kapag bagong panganak ka. At kapag ikaw nagpapasuso, lower chances of breast cancer. Ang galing, no? Lower chances of breast cancer. So, ito yung mga protection na binibigay sa atin ng Panginoon. Meron tayong mga sakripisyong ginagawa kasi nabubuntis tayo, nanganganak tayo. Pero ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng, ito rin, kung ang gatas, kung ang anak, ganting pala, eto naman yung ganting pala sa atin ng Diyos. Diba? Dahil ikay nagpapasuso, ito yung mga ganti niya sa atin na pagpapala. Pakinggan mo, best friend. Ulitin natin, burns extra calories. Reduce normal size, yung helps uterus return to normal size. Bumababa ang postpartum bleeding natin. Ayan, at bumababa rin ang tsansa na tayo magkaroon ng breast cancer. Actually, pag pumunta ka sa doktor, tatanungin sa'yo, no, nagpapasuso ka ba? O nagpasuso ka ba sa anak mo? Isa po yan sa mga tinatanong ng OB-GYN, lalo na pag meron kang nakapa na bukol sa suso mo, ayan. At dahil ikaw yung nagpasuso, mas mababa ang chances na magkaroon ka ng diabetes type 2. Hindi lang po yan, dahil ikaw ay nagpapasuso, malaking tulong po yan para ma-develop yung pong magandang bonding ninyo ng inyong anak. Tapos, syempre, pera. Kwentahin mo kung ilang libong pera ang natipid mo dahil ikaw ay nagpapasuso ng iyong baby. Ewan ko na kung magkano ngayon ang isang lata ng gatas ng formula milk, no? Mahal na pala talaga, Ito po, yung isang formula milk, ang price niya, 1,570, 800 grams po yan. Hindi na po 1 kilo. Nung panahon ko, 1.2 kilos ang mga lata ng formula. And then, naging 1.1. Tapos ngayon, naging 1,000 grams. Ngayon, 800 na lang po, yung isang lata. Yan. Yung mga, hindi natin i-mention yung mga pangalan, pero ito po yung mga sikat na mga formula milk.
2,900. Nako, ito yung gatas ng anak ko noon. Oo. 2,000 na ngayon. No? Sorry, correction. 2009. Yan. Hindi po 2,900. 2009. Yung isa naman, ganun din. 2,057. Oh, meron pang isa. Ito mas mura. 1,295.50. Oh, ayan ha, best friend. Meron pang variety yan. Meron pa. No? Para sa mga mas matatandang bata, 443. Pero ito na yung mas mababang klase yan. Oh, naku, tignan mo naman ito, no? Ay, nako. So, 4 na lata, usually, pag bata pa, pag baby pa yan, yung isang lata, kaya niya ng 1 linggo. 2,000 yon. Habang lumalaki yung bata, dumadami yan, kung minsan nagdadalawang lata na yan sa 1 linggo. Kung hindi ka nagpapasuso, best friend. So, sabihin mo na sa 1 buwan, kahit pa yung pinakamura pang formula milk, gagastos ka rin ng 2,000. Ngayon, kung medyo mas high-end na gatas na formula milk, gagastos ka ng at least, let's see, 4,000? 4,000 yung gatas. O, di mo pa breast milk ka, laking tipid, libre. Anong gagawin mo para marami kang gatas, best friend? Magtanim ka ng malunggay. Dapat may malunggay ka na ngayon, ha? Kasi kung nagpapasuso ka ngayon, dapat may malunggay ka na at marami ng dahon yan. Sama mo, pakulo mo at yan ang inumin mo. Malaking tulong po ang malunggay sa mga nanay na nagpapasuso. O, ayan, best friend. So, anyway, yun ang mga benepisyo ng pagpapasuso. Benepisyo yan sa mga nanay. So, importante na malaman ng mga nanay yan, at nang sa ganon, mas maintindihan natin yung kahalaga ng breastfeeding at saka wag na tayong mamilit pa, kung wala kang gatas, ang gawin natin, uminom tayo ng maraming malunggay, sabaw ng malunggay, best friend. O kaya malunggay mismo, sabayan mo ng prayer, para lang sa ganon na hindi tayo mawalan ng gatas. Kung yung colostrum ay solid liquid gold at ang gatas ay God's breast milk is God's perfect first gift. Yan. So, ibig sabihin, ang nanay perfect gift din ng mga bata sa kanilang buhay. Diba? So, may financial benefits ang nagpapasuso, best friend. Imagine, yung gagastos ka sa formula milk, pag nagpa-dede ka, siyempre, bibili ka ng sterilizer, formula milk, yung gatas, bibili ka, yung bote. Mahirap naman, isa lang ang dede na bilhin mo. Siyempre, ang bibilin mo niyan, mababa na yung 4 siguro. Iba, 8. Kasi minsan lang sila mag-sterilize sa isang araw. Ganon, Bibili ka pa ng sterilizer. Maalala ko yung sterilizer ko po matagal kong taong ginamit. Kasi nga, 'di ba, meron akong anak na special. Hanggang 22 years old siya, hanggang namatay siya, gatas sa dede ang ginagamit namin. So nag-sterilize kami lagi ng kanyang bote. Ayan, best friend. So hindi lang 'yun ang gastos, kuryente pa. Gasol. Diba? Kasama yon. Tubig. Siyempre, ang bibili mong tubig, hindi yung distilled water ang nire-recommenda ng mga doctors. Hindi ko alam kung magkano yung distilled water, Imagine that, Dati, ang tubig na ginagamit ko sa mga babies ko, boiled water po, galing sa thermos, nagpapakulo. Ngayon, hindi na. Pero pwede pa rin po yun. Pwede pa rin. Magpakulo ka, tapos palamig mo. Ako nun, para hindi po matagal ang magpagatas, kunwari, meron ka ng tubig na boiled water, ilalagay mo sa ibang bote na mapapalamig mo. Tapos, pag magtitimpla ka na ng gatas, hahaluan mo na lang ng konting mainit na tubig
para maligamgam ka agad. So, immediately, ano? Pero again, ang talagang advice at talagang, yun po pagkatapos ng 6 months. Yung first 6 months, still, ang ano natin ay gatas pa rin ng ina ang ginagamit para sa baby. Aside from that, there is an emotional benefit na nakukuha po ng baby at emotional benefit na nakukuha ng nanay. Okay, number 1. Yung skin to skin, no? Yung tuwing nagpapasuso ka, best friend, ay magandang bonding time ninyo ng iyong anak. Ayan. So, yung yakap, yung tingin, titignan mo yung baby mong gano'n, no? Yung tibok ng puso ni mami. Di ba? Maalala mo, meron tayong kwento last week. Ang unang naririnig ng baby ay yung pintig ng nanay niya habang siya ay nasa loob ng tiyan. Eto na. Pag ikaw ay nagpapasuso, syempre nilalapit mo siya sa dibdib mo, naririnig niya yung kabog, 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 kabog ng puso mo. Familiar na siya dun sa sound na yun. And for all you know, yun ang dahilan kung bakit nakakatulog si baby habang ikaw ay nagpapasuso. Ang galing talaga ng Panginoon, no? Lahat yun inisip niya nung ginawa niyang tao ang tao, ano? Perfect. Sayang lang at nagkasala tayo Oo, kung hindi, ako perfect beings din sana tayo. Anyway, at least, no, hindi niya tinanggal yung perfect milk. Oo, hindi niya tinanggal yung perfect first gift, which is breast milk. At hindi niya winala yung colostrum, which is liquid gold. Best friend, ha? So, yan yung mga take-away po natin ngayong araw. Ngayon, eto, pag-usapan natin yung mga hindi totoo na pinapaniwalaan po natin kung minsan, ano? Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating program. Kissing! Matamis ang buhay. Karapatan kong magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan, malusog at aktibong katawan, kumain ng malinis at masustansyang pagkain, panatiling malinis ang aming tahanan at kapaligiran, gawing malinis at malakas ang aking katawan. Calling Dr. Edward Santos. Ano ba naman itong sipon na ito, hindi malis? Naku, Iha, suki ka na namin dito sa ospital Panahon na upang kami naman ay mapakinggan. Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Nako, still nasa breastfeeding po ang kwentuhan po natin. Pero ngayon, ang focus naman natin, ano yung mga paniniwala natin tungkol sa pagpapasuso na walang katotohanan. Yan, mga myth, no? Ito yung mga maling akala natin, mga maling paniniwalang kumakalat from one generation to another. O kaya yung mga sabi-sabi, o sabi ng mga matatanda, ganito, o di ba? May mga ganun tayo, di ba? Na sinusunod natin. Kasi narinig mo sa nanay mo, narinig mo sa kapitbahay mo, narinig mo kay lola, o ito best friend. Pag maliit daw ang dibdib, kulang ang gatas. May katotohanan ba yon? Wala. Kahit po maliit ang suso ng isang nanay, ay pwede pong maging mayaman yan sa gatas. Yan. Yung size ng suso ay hindi po yan nagdidetermine ng galing ng isang tao, ng isang babae para mag-produce ng gatas. Which is true, no? Meron tayong mga kakilala na hindi naman ganun kalaki. No, I mean, malalaki, regular size sa mga suso pero walang gatas. Di ba? Sama mo ng prayer. Ano pa? Ito pa, isang paniniwala na hindi po totoo. Mas masustansya ang formula. Yung mga delata ng mga gatas. Hindi po totoo yun. Diba? Nasabi na po natin kanina, yung gatas ni nanay, perfect nutrition. 5 words lang ang gusto kong maalala po ninyo ngayong araw. Number 1, perfect God's gift. Hindi pala words, no?
perfect God's gift, ang gatas. Number 2, yung colostrum ay golden liquid. Number 3, eto siya, best friend. Siya ay perfect nutrition. Oh, di ba? Naku, talaga naman, no? Pag di pa natin naalala yung mga words na yan, ewan ko lang, no? Eto pa. Wala pong kahit anong lata ng formula milk ang tatapat po sa laman na nutrients ng gatas ng ina. Wala po. Kahit po sa panahon ng AI ngayon, artificial intelligence, hindi pa po na-duplicate yung perfect nutrition na provide ng mother's milk. Okay. Pangatlo, kapag umiyak ang baby, kulang ang gatas. Hindi totoo yun. Na kapag umiyak ang baby, gatas ang sagot. Oo. Hindi palagi. Pero pwede. No? Pwede. Pero hindi laging yun ang dahilan. Kung minsan, paano naman kaya umiyak si baby? Kasi basa ang diaper niya. O baka naman kaninang umaga pa yung diaper niya. No? Kanina pang alas 5. 9:30 na. Malapit nang mag 9:30. Baka dapat palitan na yan. Makati yan eh. O baka may dumi. So umiiyak yung bata. Pwedeng umiyak ang baby pag inaantok. Hindi dahil gutom, kundi inaantok. Yun na nga, basta yung diaper. O kaya, baka gusto lang magpakarga. Diba? May mga bata na sana kinakarga, niyuyug-yug. Pag hindi na niyuyug-yug, wala na. So, yung mga ganon, no? So, magsimulang mag-breastfeeding po within the first hour after birth. Yan. Feed on demand. Yan. Drink enough water. Eat balanced meals. Para sa'yo yan, best friend. Rest whenever possible. Ask help from lactation consultants. And encourage fathers to support mothers. Kailangan sumusuporta si daddy. Sa papaanong paraan sumusuporta si daddy sa mga breastfeeding mothers? Baka naman pwedeng si daddy na ang magpatuloy na magpatulog kay baby pagkatapos na sumuso ang baby. Diba? Pwedeng ganon. O kaya, syempre sa pag-aalaga po ng baby, kasama at katuwang ang asawang lalaki. Ayan. So, yan yung mga magaganda na mga dapat nating gawin, no? At tama rin yung sinasabi ng Bible talaga, no? Sa 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yeah. Pag tayo nagkaroon ng anak, pasalamat tayo sa Panginoon, yan ay ganting pala na ibinigay sa atin ng Diyos. And I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan natin, best friend, dito sa ating program, Kising Matamis ang Buhay. Pagbati Corner. Yes. Nice nating batiin ang ating pong mga best friends na nagse-celebrate po ng kanilang birthday ngayong araw. Evelyn Lopez, Goldie Grace Panganiban Estrada, Ellen Lamug, Ashri Bangian, Michael Saklayan. Happy birthday to you. The Lord bless you and keep you. At ang birthday mo ay halos kasabay ng birthday ni Manuel L. Quezon bukas. Anyway, sa mga nanganganak, congratulations po for your new babies. So, kalimutan, sila ay mga ganting pala. At salamat din kay Ivy na kasama po natin, no? Ganun din na binabati natin. Hindi pala si Ivy. Si Ina. Judicel Ina de Guzman. Yeah. Thank you din kay Jem Magulyado. At thank you kay Janine. Ganun din kay Val. Ako, I miss you all. Charing. Opo. Pero maraming salamat sa mga tao na kasama po natin dito sa 1143. They make things easier for us sa broadcasting po natin. Maraming salamat. Sila ang mga dahilan kung bakit naririnig nyo kami online, on the ground, on the air. At tayo po ay present. Like and share po. Subscribe kayo sa
YouTube channel ng 1143 DZMR. Ganun din po sa Facebook page natin, 1143 DZMR. Ako po, meron din po akong page, Teacher Lily Garcia. Ayan. Di ko na po kayo ma-add. Huwag nyo akong i-add, no? I-subscribe na lang po kayo. Like, follow, and subscribe po. Masyado na pong marami yung friends ko. Umabot na po ako ng 5,000 at hindi na po ako pinapadagdagan ni Meta. Pero pwede po kayong mag-follow. Okay? Ayan. At sa website po, present din po tayo, 1143dzmr.caster.fm. Ayan, best friend. At syempre, sa prayer, lagi din po tayo magkasama, diba? Sama mo naman ako sa prayer mo, best friend. At ipag-pray natin na ang ating program ay palaging fresh na fresh na fresh. At palaging may program tayo. At palagi tayong matamis na buhay. Dito lamang yan sa ating program. Gising matamis ang buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect sidekick, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabound verse para sa lahat ng ating mga best friends. Binasa na po natin kanina pero uulitin natin kasi napakaganda. 3 John chapter 1 verse 2. Minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ng mabuting kalusugan kung paano ang iyong kaluluwa ay gumiginhawa. 3 John chapter 1 verse 2. Ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng blessing at biyaya, no? At yan ang prayer natin po, no? That thou mayest prosper. Yung pong prosperity na tinutukoy po natin dito ay hindi lamang po pera, kundi sa kalusugan at sa atin pong physical health, no? Ayan. So, syempre, aside from physical health, gusto rin natin na mag-prosper yung kaluluwa po natin. And the only way we can do that is kung tayo po ay mayroong personal relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Meron ka na bang ganon? No? Yung relasyon natin sa baby natin, no? Nababand, mas matibay yung bonding dahil po sa pagpapasuso natin, pagbibigay natin sa anak natin ng gatas ng ina. Yung pong relasyon natin sa Diyos ay tumitibay kung tayo po ay mayroon ding pag-amin na kailangan natin ng tagapagligtas. At kung sa oras na ito nakita mo na kailangan mo nga at hindi tama ang relasyon mo kay Kristo, pwede kitang samahan sa prayer, best friend. Akuin mo na yung prayer na sasabihin ko ay prayer mo mismo, ano? Kasi na-realize mo na kailangan mo ng katagapagligtas. At wala ka pang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Hindi ka sigurado kung saan papunta ang iyong kaluluwa pagdating ng araw. Yan, mag-pray tayo ha. Close your eyes, bow your heads, and let us pray. Lord Jesus, sa oras na ito, na-realize ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan ko pala ng tagapagligtas. At yan ay ang aking Panginoong Hesus. At siya ngayon ay aking tinatanggap bilang aking Panginoon, tagapagligtas, at leader ng aking buhay. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan na aking nagawa. Humihingi po ako ng tawad. Nagsisisi po ako, Panginoon, at nalinisin mo ang aking buhay at gawin mong maayos ang aking puso, Panginoon. At salamat na ikaw ang hari, ikaw ang Diyos ng aking buhay. At ngayon, ibinibigay ko, Panginoon, ang lahat ng aking mga concerns, lahat ng aking mga problema. At itinataas ko po yan lahat sa inyo, Panginoon. At salamat sa regalo mo na buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin at pasalamat. Amen. Did you pray? Kung ikay nag-pray, best friend, ikaw ngayon at tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. May baby ka na, may buhay ka pang walang hanggan. O, diba? Tuloy mo yung bonding mo with your baby at ituloy mo rin na i-nourish ang iyong spiritual life. Doon sa verse natin, no? Sabi rito,
kung paano ang iyong kaluluwa ay gumiginhawa even as thy soul prosperous. Nagpo-prosper ang paglago ng ating anak dahil tayo po ay nagbe-breastfeeding. Binibigay natin sa kanya ang perfect nutrition. Binigay natin sa kanya ang liquid gold, no? At ngayon, ang tinanggap din natin ay ang perfect gold na mayroon din po kapag tayo ay naglakad sa mga golden streets sa langit. Oh, diba? Ang ganda, no? Sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thanks so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda, 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 ang ganda ng mundo.